June, wala pang kumpirmasyon kung pupunta ngayong araw si Vice President Sara Duterte at hindi pa natin nakikita mismo si Vice President Sara Duterte dito sa Senate premises. Pero ayon sa Senate Sergeant at Arms, araw-araw ay naghahanda sila sa posibleng pagdating ng pangalawang Pangulo lalo na at umuusad na ang kanyang impeachment trial. Pasado alas 10 ng umaga nang mamataan ang mga tauhan mula sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSG sa loob ng Senado. Bunsod ng pagdating ng mga security ng bise, inaasahang baka magpunta ang mismong pangalawang Pangulo sa Senado. Kaparehong araw kung kailan isasagawa ang Day 2 ng kanyang impeachment trial. Tikom naman ang bibig ng mga miyembro ng VPSG kung ano ang layunin ng kanilang pagpunta. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, wala pang koordinasyon mula sa Office of the Vice President kung dadating si VP Duterte. Ngunit ayon sa OSAA, may sarili itong designated holding area kapag pumunta rito, hiwalay mula sa defense team. Siya nagpasabi na. Today, we're expecting her. Well, every day we expect her to come because she's on trial. So any day she might come, and the Senate, the OSA is ready to accept her. Today, well, meron silang mga sabi pero we don't know if she's come. Pasabi, sir. Hindi rin kinumpirma ng OSAA kung pwede bang tanggapin ng sinumang senator judge ang bise oras na dumating dito. Samantala, matapos ang unang araw ng trial kahapon, kumpiyansa ang kampo ni Vice President Sara Duterte na harapin ang dalawang testigong ihaharap ng prosekusyon mula sa National Bureau of Investigation na sina Attorney Jeremy Lotoc, Regional Director ng NBI, at si John Mark Calilung, Senior NBI Agent. Para ito sa ika-4 na Article of Impeachment na grave threats at inciting to sedition na uunahing talakayin sa paglilitis. May kaugnayan ito sa mga banta sa buhay ng matataas na opisyal ng gobyerno at acts of destabilization. Kabilang dito ang naging bahayag ng Vice Presidente na kumuha na umano siya ng assassin upang patayin ng Pangulo, ang First Lady at ang dating House Speaker ng Kamara kung siya ay mapapatay. Itinuturing din itong inciting to sedition dahil sa pagtatangkang pahinain ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Ngunit ayon kay Attorney Michael Powa kahapon, handa na ang abogado nilang mag-cross-examine sa mga testigo. Samantala, una nang iginiit ng kampo ni VP Sara sa kanyang naunang reply sa Articles of Impeachment na wala siyang hinikayat na mag-alsa laban sa pamahalaan. Wala ring ebidensyang nagpapatunay na nagbanta siya laban sa matataas na opisyal at wala rin umanong kontrata o kasunduan na magpapatunay na mayroon siyang kinuhang assassin o papatay sa mga ito. Tanging freedom of expression o kalayaan sa pagpapahayag lamang umano ang binitawang pahayag ng pangalawang Pangulo laban kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady at dating House Speaker. June, ayon sa OSAA, wala namang magiging pagbabago sa security details ng Senado sakaling magpunta rito ng personal si Vice President Sara Duterte, lalo na at mayroon din itong dalang sariling security team. Hanggang ngayon ay inaasahan natin o hinihintay natin yung kumpirmasyon kung dadating ba talaga si Vice President Sara Duterte ngayong araw. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Evan Alvarez.